Tila masama pa rin ang loob ng aktres at manager na si Daisy Romualdez sa kanyang anak na si Tina Paner matapos ang mahabang panahon. Sa kanyang interview with Aster Amoyo, ibinahagi ni Daisy na opera siya pero hindi siya dinalo ni Christina. Sinabi din ni Daisy na by chance lang ang pagkikita nila ni Tina Paner noong namatay ang aktres na si Gloria Romero. Dagdag pa niya, gumawa siya ng effort na bisitahin si Tina noong nakatira pa ito sa Spain pero kahit nasa Pilipinas na ang aktres, ay hindi pa rin ito dumadalaw at kahit simpleng text ay wala siyang natatanggap mula sa anak. Doon ay binahagi din ni Daisy Romualdez ang pag-aalaga niya kay Christina noong bata pa ito pero tila wala siyang natanggap di umano matapos ang pagmamahal at pagbubuhos ng oras sa kanyang anak. Ayon sa kanya, naiiyak ako. Pinalaki kita ng maganda, pinaaral kita, binigay ko sa iyo ang support. Ngayon naalala mo pa ba ako? Naikwento din ni Daisy na kahit ang ama ni Tina na si Manny Paner ay nahanap din ng anak. May pagkakataon di umano na tumatawag si Manny kay Tina pero hindi ito sumasagot. Dahil dito, hindi naman napigilin ni Christina Paner na sagutin ang reaction ng mga netizens sa naging interview ni Daisy Romualdez kay Aster Amoyo. Comment ng isang netizen, "Please forgive your mom. Love her cause she's not getting any younger." Sagot ni Christina, "It's easy to say forgive. I've forgiven her, that's why I didn't talk. But you don't know the whole story." Ayon pa sa isa, forgiveness has no condition. Muling sumagot si Tina, "Ang dali nyo lang sabihin na forgiveness has no condition. I know that. Wala kayo sa posisyon ko kaya di nyo po alam ang pinagdadaanan ko." Dahil din sa post na ito, ipinagtanggol naman si Christina ng kanyang anak na si Shane. Ayon kay Shane, "Distance is not about disrespect, pride, or simply turning her back. I was the one who decided for my mom, Tina, to step away for peace of mind. Forgiveness is very easy to give. Respect shouldn't be only one-sided. What is difficult is to simply erase the bad memories that keeps becoming a cycle. Who wouldn't want to talk to their mother? But what if doing so only brings her fear and pain? What if the space that's supposed to be filled with love and protection by her mother became the opposite and instead a source of trauma? We choose not to disclose the details on public because we are not the type of people who seek validation through public exposure. I've always been proud to say my mother is the best. She is truly a great mom and person overall. My mom and I have open communication. That is why our relationship is good. We know how to acknowledge and understand each other's feelings. So when I encouraged her to distance ourselves, it wasn't out of anger, but out of peace and respect for herself too. Just because she chose silence doesn't mean she's wrong or guilty. People will always have something to say regardless. We're just choosing healing over noise." Hindi pa rin ito pinalampas ng isa pang netizen. "Why does your daughter have to decide for you? Can't you do it? Whatever it is, your mom is your mom, even not biological, but she treated you as a real daughter." Sagot ni Christina, "Really? Kaya nga matagal na akong nananahimik. FYI, you don't know the whole story. Try mong magsama kayo ni mami ng isang linggo para malaman mo din ang situation ko." Sa bandang huli ay sinabi ni Tina ang ganito, "Matagal ko nang ginawa ang pananahimik dahil sawa na ako sa away-bati. All my life it's always been like this. Now it's not your business and problem if I follow my daughter's decision. That's why I told you try to stay with my mom for a week." Samantalang umaasa naman si Daisy Romualdez na pagdating ng panahon ay magiging maayos din ang relasyon nila ng anak na si Christina Paner. Matatanda ang 2007 nang lumabas naman ang kwento at interview ni Danita Paner tungkol sa relasyon nila ng inang si Daisy. Ayon sa interview ni Danita, doon ay marami siyang isinawalat na nangyayari sa kanilang tahanan. Nakaranas di umano siya ng physical at verbal abuse mula sa ina. Madalas di umano ay tinatakot siya ng ina na si Daisy. Nais di umano ni Daisy na tanggapin ni Danita ang lahat ng offer sa showbiz pero noon ay iba ang gusto ng aktres. Kwento niya, "Wala pong pumilit sa akin na pumunta dito na magpa-interview. Usang loob ko po itong ginawa para sana matigil na yung issue na ito. Hindi ko na rin kaya ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay. Verbal abuse talaga, impyerno talaga, sobrang impyerno." Ayon pa sa kanya, "Kasi mahilig siyang manakot. Pag hindi ko siya sinunod, hindi ako papapasukan sa school. Hindi ako makakalabas ng gate. Yung relasyon naming mag-ina. Kasi nga sabi ko sana kasi kailangan ko yung suporta niya. Tanggapin niya kung sino ako. Hindi yung kinukontra niya yung buhay ko.
Sinabi ko sa kanya kasi sobrang simple lang naman. I'll go to school, tapos yung pagbabanda ko. Sabi ko, kay daddy muna ako tumira. Pero hindi pwede. Hindi siya makikinig. Kailangan niya yung gusto niya palagi ang nasusunod. Ako hindi. Dagdag pa ni Danita, sorry kasi umalis ako. Hindi ko lang talaga kaya. Alam mo yung relasyon natin. Saka thank you sa pinalaki mo kami. Kaso umabot lang talaga sa point na pareho tayong nasasaktan. Ayoko nang umiyak. Ayoko nang minumura ako. Ayoko nang lagi na lang walang choice. Kasi sobrang simple lang ang gusto kong mangyari sa buhay ko. Yun lang. Matatanda ang pagdating naman ng 2010 ay naikwento ni Danita na okay na sila ng kanyang mommy. Sa latest interview ni Daisy Romualdez ay sinabi niyang maayos ang treatment niya with Danita Paner na nakatira na sa kanyang sariling kondo. Sa pagkakataong ito ay maraming mga netizen ang nagpapatuloy na manalangin para maging maayos ang relasyon ni Cristina Paner at ng kanyang ina na si Daisy Romualdez. Matatanda ang matagal nang hindi nagkakausap ang dalawa at hindi nga maayos ang kanilang relasyon dahil na rin hindi pa nag-heal ang bawat isa. Sa mga pagkakataong na-interview si Daisy Romualdez ay isa lamang ang kanyang sinasabi. Hindi maayos ang relasyon niya sa kanyang anak na si Cristina Paner. At dahil na rin sa sinabi ni Cristina na subukan daw ng mga netizen na tumura kay Daisy Romualdez ay doon nila makikilala kung sino talaga ang kanyang mommy. Marami naman ng netizen na nagsasabing pagdating ng panahon ay magkakaayos din sila lalo na't matanda na at nasa 80 plus na si Daisy Romualdez para hindi patawarin at kasamahin ng kanyang anak na si Cristina. Sa puntong ito, sana daw ay hindi mahuli ang lahat para magkaroon ng maayos na relasyon si Cristina at ang inang si Daisy. Samantala, pinakita naman ni Cristina Paner sa pamamagitan ng interview with Corina Sanchez na hindi niya gagawin ang nangyari sa kanya para sa anak na si Shane. Suportado niya ang anak niya na ito na kung saan ay kumukuha nga ng kursong pre-med dahil nagpaplano itong maging doktor sa mga susunod na panahon. Pinangako din ni Cristina Paner na gagawin niya ang lahat para sa kanyang anak na si Shane at hindi nito maranasan ang mga bagay na naranasan niya kundi ibubuhos niya ang buong pagmamahal. Nagpasalamat din si Cristina sa kanyang kaibigan na tila tumatay yung pangalawang ina ng kanyang anak na si Shane. Totoo nga ang chismis. Talagang crispy pa rin talaga. Thank you so much. Drills lechon. Na sobrang crispy ang hirap kunin. Yummy! Crispy. Thank you.